Hello, hello. Good morning mga kapatid. Ano, good lunch para kasi alas 12 na ngayon. Ano, mga kapatid, nako kapatid. Ito ang tatalakayin ko sa inyo mga kapatid ay kung anong bad effects ng baboy. Oo. O ito mga kapatid, isinusulat ng taga Vita Plus sa mga matatalinong scientist ng herbal product at sila rin nagpapaliwanag tungkol sa hindi magandang kakainin natin. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na huwag na kayong kakain ito. Lamang kailang lutuin yung maigi kasi mayroong mga elemento dito sa baboy katulad ng trichinosis ay hindi basta-basta naluto ng apoy, namamatay sa apoy pag loob ng katawan ng karne ng baboy. O ito mga kapatid, ang tawag dito ang title ko ito ay tinatawag bad effects of pork. Mga kapatid, itong isalaysay ko sa inyo upang matutuhanan nyo, ito pang iwasan ninyo kung ano talaga ang maganda sa mga pagkain natin. Kasi tayo mga kapatid, kaya nagawa nating karamihan magkasakit ay nagpababa ng immune system natin. Yung mga virus na pumapasok sa ating katawan. Ganun mga kapatid. Pero itong baboy mga kapatid, mayroon ditong mga kapatid, mayroong mga sa baboy dito. Mayroong mga elemento dito sa baboy na hindi basta naluto ng apoy. Kaya kailan mga kapatid, pag nagluto kayo ng baboy, anuhin ninyo, lutuin maigi. Para hindi kayo masyado na makasabi nyo na nagsisinungaling ko sa inyo. Ito mga kapatid, totoo ito mga kapatid. Siyempre, mga titinda ng baboy, hindi sasabihin yan. Bakit? Negosyante sila eh. Pero tayo mismo mga kapatid, ang mag-iingat kung anong mayroon man sa karne. Mayroon yung mga kapatid. Ganon yun. O, ito mga kapatid, umpisahan ko na pagsalaysay sa inyo. Pig bodies contains many toxins, worms, and latent disease. Although some of these infestation are harbored in other animals. Modern veterinarians say that pigs are far more predisposed to this illness than other animals. This could be because pigs like to scavenge and will eat any kind of food, including dead insects, worms, rotting carcasses, excreta, including their own. O, kita mo? Kumakain na sarili ng basura. Kung ito'y ilagay mo sa pagkain ng baboy, at kasama ng laman lang, kinakain din nila. Tuloy-tuloy lang. Oh. ang basura na kinakain ng mga baboy mga kapatid ay nagaling din sa kanilang pagkatao, karamihan. Kasi magkaning baboy, magkaning baboy. Ano yan, galing ang mga basura pagkain na yan, tira-tira mga pagkain, lalo sa mga kaning baboy. Oo. So, the side effects of eating pork, you will have trichinosis, or you will becomes obsessed. Oh, ito rin dahilan kung bakit nagpapataba yung susto. Dahil sa sakit ng baboy na to. Trichinosis is also called trichinosis. It's a disease that people can get by eating raw or undercooked meat from animals infected with microscopic parasite Trichinella. Some of these parasites are difficult to kill even when cooking. Di ba? Mahirap patayin kahit iluto na. This worm parasites is very commonly found in pork. Dito natin makita sa kadalasan dito natin makita sa karneng baboy. When the worm most often living in cyst in the stomach opens through stomach acids. Ito mga kapatid, ito the common symptom of trichinosis. Yun ang mga kadahilan ng sintomas
Ang kadalasang sintomas sa trichinosis, ang tinatawag na nausea, yung pagkakahilo, vomiting, pagsusuka, diarrhea, pagtatay, headache, sakit sa ulo, fever, yung paglangi o sunod, yung parang giniginaw, saka ubo. So, swollen eyes, yung panilaw ng mata, muscle pain, aching joint, coordination problems, tamo, heart issues, breathing problem, pati sa paghinga. Mga kapatid, ito kasi nga aking kinukwento sa inyo tungkol sa kung anong kadahilanan, kung anong mga sintomas ng dudulot ng baboy nito pag lagi niyong kinakain at hindi masyadong pinapakuluan ng mabuti. Ganun si mga kapatid. Ito yung dahilan kung bakit itong baboy na to. Ito mga kapatid, ito. Pigs are primary carriers of tenia, solium, tapeworm, hepatitis A virus, HAV, PRRS, porcine reproductive and respiratory syndromes, tamo, Nipah virus, Meningel virus. Ito mga tao na tinatamaan itong trichinosis. Isang para siyang tapeworm itong itsura nito. Ganun mga kapatid. Mga kapatid, ito. Pero bago kayo sa aking channel mga kapatid, magbuka sa aking channel, mag-subscribe muna kayo upang may update ko ang mga iba pa pang gusto niyo matutuhanan. Kasi marami itong laman aking channel. Kaya tawag dito mga kapatid, may tawag ko dito sa aking channel Pons Mover, kasi iba-ibang ina-upload ko dito upang matutuhanan ninyo mga kapatid. Di ba mga kapatid? So itong tinatala kasi ngayon ay tungkol ito sa epekto ng baboy para sa ating kalusugan mga kapatid. Kasi once kasi mga kapatid, na unang-una, pag halimbawa kumakain ito ng baboy, kailan kapatid, samahan nyo ng gulay. Kaya sa gulay mga kapatid, ang cleansing diet ang gulay mga kapatid, at ito ang magpapataas ng immune system natin, ang gulay. Pag tumaas ang immune system natin, itong mga virus ito mga kapatid, wala rin to. Tatangayin dito, mawala dito, kasama to sa paglabas ng pawis, paglabas ng tayo mo, sa paglusaw ng pagkain sa buong system mo. Sasama din sa pagkalusaw yan mga kapatid. Pero pag kinulang kasi inyong immune system, doon mag-umpisa na dadapo ang sakit. Lahat itong mga nito, itong klaseng makarni nito. Okay mga kapatid, ito mga kapatid ay sinusulat mismo ng Vita Plus para sa kalusugan natin. Para sa kalusugan natin mga kapatid. At sila rin na nagsalaysay kung ano talaga ang epekto ng baboy. Kapatid. So, sunod mga kapatid, ang itatalakay sa inyo ang pagkain ng noodles, mga kapatid. Ang noodles mga kapatid, masarap, diba? Masarap kainin ang noodles mga kapatid. Pero mga kapatid, ang pagkain ng noodles mga kapatid, hanggat maaari, sa pagkain nyo ng araw nito, magbilang pa kayo ng 3 days bago naman kayo kumuha sa isang sesyon sa pagkain ng noodles. Kasi mga kapatid, ang noodles kasi, ang napapasira sa atin dito, yung wax mismo. Pero siyempre, ang kumpanya dito sasabihin na bakit negosyante sila. Yun ang hindi natin alam, na ito'y nakakasama pag palagi mong kinakain. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong kumain. Pero ito, okay naman itong kainin mga kapatid. Kasi mga kapatid, laman siyan din yan. Nabubusog tayo, di ba? Kaya lang, sa nito, sa nakakasama nito mga kapatid, yung mismong wax na ginagamit ito sa noodles para hindi magdikit-dikit. Ito, kanto niyan, instant noodles yan. Yan. Ito tinatawag mga kapatid na instant noodle, health and wealth. Kalusugan as para sa hindi kalusugan at saka para sa kalusugan sa kahindi. Ito, kasi mga kapatid, pag once kasi na sinusunod-sunod mo to pagkain ng noodles nito, ay doon mag-umpisa mga kapatid, magkaroon ka ng
iba-ibang pakiramdam sa katawan mo. Yan, mga kapatid, itatalakayin ko sa inyo kung paano to. Dear instant noodles na love. Dear instant noodles lovers. Make sure your break at least 3 days after one session of instant noodles. Before you eat your next packet, please read the info shared to me by a doctors. My family stopped eating instant noodles more than 5 years ago after hearing about the wax coating of the noodles. The wax is not just in the styrofoam containers, but it is coats that noodles is. This is why the instant noodle do not stick to other when cooking. Di ba? Kaya di magpandikit ng mga kapatid. Kasi ito, dahil sa wax. Ito ang nagpapasama dito mga kapatid, ang wax. If one were to examine the ordinary Chinese yellow noodles in the market, one will notice that in their uncooked state, the noodles are oily. This is layer of oil prevents that noodles. May halo tong mantika mga kapatid para sa hindi pagdikit-dikit. Ganito 'yun ang mismo kapatid. If one were to examine the ordinary Chinese yellow noodles in the market, one will notice that in the uncooked state, the noodles are oily. This layer of oil prevents the noodles. Itong oil mga kapatid, ito lang mag-prevent sa noodles na hindi magkadikit-dikit nang dahil sa oil. Kaya paggawa itong noodles mga kapatid, pagbagsak dos kumukulong tubig, kasama na yung oil doon. Kasi yun ang nagpe-prevent na hindi magpandikit yung noodles sa bawat isa. 1 ton noodles in their uncooked state have been dusted with flour to prevent them sticking together. When the hawker cooks the noodles, notice that he cooked them in hot water and then rinse them in cold water. Tingnan mo, pinapakuluan lang tapos hinugasan mo na ng malamig na tubig before cooking. Okay. Ang ginawa na kapag pinakuluan mo na pagkatapos kumulo na, itinapon lang sabaw sa noodles tapos niluto lang muli. Yan. Tapos nilagyan ng tapos dim in hot water again. Di ba? Niluto lang ulit. The process is repeated several times before the noodles are ready to be served. The cooking and rinsing process prevent noodles from sticking together. Ito siya mga kapatid. The hawker then lower the noodles in oil and sauce to prevent the noodles from sticking if they are to be served dry. Cooking instruction for spaghetti require oil or butter to be added in the water when boiling the spaghetti to prevent the pasta from sticking together. Otherwise, ganun pa man, one gets a big clump of spaghetti. There was an SBC actor some years ago who at busy time of his career had no time to cook, resorted to eating instant noodle every day. He got cancer later. His doctor told him about the wax in instant noodle. The doctor told him that our body will need up to 2 days to clear the wax. 2 days na. Ibig sabihin, sa loob ng isang linggo, pwede ka kumain ng 3 beses. 2 days to clear up the wax. There was also an Asia steward who, after moving out from his mother's house into his own house, did not cook, but ate instant noodles almost every meal. He had cancer and has since died from it. At mula nung namamatay itong tao. Si mga kapatid, hanggang dito lang mga akaw ito. Sana mga kapatid, huwag kayo magsawa pag-subscribe sa akin channel mga kapatid, at malaking tulong rin sa akin yan para sa ganun ay mapalawak kong aking pagtuturo sa inyo mga kapatid. Ganun lang yan kapatid. Sa mga kapatid, tinawag natin na
maituro ko sa inyo ang iba't ibang klaseng dapat yung malaman. Lamang kapatid, mag-subscribe kayo. Nang sa ganun ay, parang sa ganun, mga kapatid ay give and take lang tayo. Di ba? Oh. Kaya mga kapatid, sa ano ko dito, sa aking issue kong pagtuturo sa inyo dito, hindi lang ito sa tungkol sa kalusugan mga kapatid na ituturo ko sa inyo. Maraming content sa aking YouTube mga kapatid para may matutuhanan kayo. Buksan mga kapatid, huwag kayong mag-alala magbukas sa aking YouTube, mag-subscribe kayo at makikita nyo kung anong mga laman ng contents ko at doon kayo doon kayo mamangha kapatid dahil maraming contents to na dapat yung matutuhanan. Sa mga taong gustong may matutuhanan, okay mga kapatid, hanga ako sa inyo at mag-aral kayo sa aking tinuturo din sa aking YouTube channel. O sa mga taong hindi gusto mag-aral pero paalala lang, mga kapatid, maganda yung may pinag-aralan. Maganda yung mayroon tayong alam kaysa wala. Kaysa wala kang alam, lagi ka nagpapatuto sa kapwa mo, mahuhuli ka rin kasi wala kang alam eh. Pero kung may alam ka mga kapatid, taas ang noong mga kapatid na talagang kas kanila, titingala sa kanila. Bakit mga kapatid? Dahil mayroon kang alam, hindi ka lang pwedeng ibibiyahe. O mga kapatid, maraming salamat. Ito si Ponciano Campo Mayor, ang inyong creator sa magpagagawa ng iba-ibang mga pagtuturo sa aking YouTube. Maraming salamat kapatid at sa mga taong nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga taong nag-review sa akin, mga kapatid, marami na akong views ang dahil sa inyo. God bless yung lahat at sana pagpalain kayo ng may kapal. Yun lang mga kapatid, maraming salamat at God bless.